Paano mag-let go sa lalaki ng mas madali? Yes mga utol, bilang isang lalaki na rin, isisiwalat ko po sa inyo yung sikreto na para hindi rin kayo mahihirapan or para mas mapadali sa inyo yung pag-let go sa mga partner ninyo na lalaki. Isa talaga sa pinakamahirap na mapagdadaanan natin sa isang relasyon kung sakali man na parang aayaw ka na sa partner mo, na parang nahihirapan ka na, nasasaktan, and ito ngayon, gusto mo nang kumalas. Pero napakahirap. Lalong-lalo na kapag mahal na mahal mo yung partner mo na lalaki. Pero alam nyo ba, kahit sabihin man natin na gusto mo nang kumalas, is kung minsan napapatanong tayo or nagtataka tayo na bakit ang hirap kumalas. Yes, number one nga dyan is dahil mahal natin yung tao. Pero kung minsan, kahit sabihin man natin na parang aayaw ka na sa kanya or parang gusto mo na talagang itigil yung pagmamahal mo din sa kanya, pero bakit parang ang hirap pa rin? No? Kasi sa totoo niyan, ay meron po tayong mga pinanghahawakan na lalong-lalo na sa mga pangako or sa mga pinagsasabi ng partner mo. Yun po ang mga rason na kung bakit kung minsan nahihirapan tayong kumalas and mas lalo pa tayong nag-hold on. So yun po ang pag-uusapan natin sa video na ito, na marahil isa ito talaga utol na sa kung bakit parang ayaw mo namang kumalas or kung bakit kailangan mo pang kumapit. Yes, na kahit sabihin man natin gusto mo na talaga sanang kumalas sa partner mo na ito. So ito, sa mga babanggitin ko dito bilang isang lalaki na rin, kasi kaming mga lalaki utol is magaling talaga kami sa pagmamanipula. No, kasi sa lahat ng mga napagdaanan namin sa relasyon, lalong-lalo na sa stage ng pagliligaw o sa panliligaw, ay pinag-aaralan din po namin yan. And pinag-aaralan din namin sa kung ano yung kahinaan ng mga kababaihan. So ito po kung minsan yung mga binibitawan naming salita para mas lalo ka pang kakapit. Na baka hindi mo alam, ito pala yung rason na kung bakit ang hirap kumalas sa partner mo. Okay, so ito isa-isahin natin. Okay? So ito ngayon, yung mga pangako kasi ay isa talaga sa nagpapahirap. No, kaya mas lalo kang humahawak or nag-hold on sa partner mo. So sa mga pangako na ito sa mga babanggitin ko dito, for sure na isabi na ng mga partner ninyo sa inyo. So yung una sa lahat, walang iba kundi yung ikaw lang at wala nang iba. Narinig mo na ba ito sa partner mo? Kung sa panahon or sa oras ngayon na parang gusto mo nang kumalas and ito ngayon, naalala mo or naisip mo yung sinabi niya. Teka lang, ang sabi niya kasi noon ako lang talaga at wala nang iba. And parang wala naman ako nakikitang pruweba or ebidensya na meron talaga siyang bago or iba. So siguro kakapit na lang ako sa sinabi niya na wala nang iba kundi ako lang. So yun po ang isa talaga sa nagpapahirap din sa inyo na kung bakit ayaw mo pa rin kumalas sa partner mo. Okay? So yun po. And then ito pa, yung pangalawa natin is yung papakasalan ka. Yes, isa din po ito sa mga binibitawan naming mga kalalakihan sa mga partner namin ng mga babae na kung sakali man na kami ay may gagawing kalokohan, ay isa din ito sa mga salita na binibitawan namin. Papakasalan kita, huwag kang mag-alala. Lalong-lalo na kapag nakapagloko yung partner mo na lalaki. No babe, pasensya na. No, hindi na talaga mauulit. Alam mo ba, nagpaplano pa naman ako sana na papakasalan ka. Ikaw rin yung taong gusto kong pakasalan talaga. So dito ka lalambot for sure. And kung sakali man na parang gusto mo na talagang kumalas dahil nahuli mo na nagloloko yung partner mo, so maaalala mo na naman yung sinabi niya na, uy teka lang, paano yan? Papakasalan niya ako so sayang naman. So kakapit na lang muna ako. Diba? So yun po, estilo ng mga kalalakihan. Pero kung minsan yung mga pangako na ito ay hanggang salita lamang para mabigyan mo ulit ng another chance, para mapatawad mo siya, para mauuto ka na naman niya ulit. My yes, God. utol. Ganun po yun. Okay? So yun, and then ito pa. Yung pangatlo natin is walang iba, kundi yung mga memories. Kung minsan, napakahirap talaga kumalas kasi
ang isa sa mga iniisip natin is yung mga magagandang alaala. Uy, sayang, no? Nakapagbakasyon kami sa ganito, nakapunta kami sa ganito, and ang sarap lagi ng bonding namin, no? Kung yun at yun ang iisipin mo, ay talagang makakalimutan mo yung mga masasamang gawain niya sa'yo. Yung mga hindi kaaya-aya, yung pambabastos niya sa'yo, yung pang disrespect niya sa'yo, no? So kung ito at ito talaga yung iisipin mo, utol, actually, yung katotohanan niyan is tapos na yan. Past na, kumbaga. Nakalipas na, nakaraan na, natapos na. And ito ngayon sa present. Ito yung kailangan mong bigyan ng tuon. Na kahit sabihin man natin napakaganda ng past ninyo, no, nandyan lahat, binigyan niya sa'yo lahat-lahat. No, na itrato ka niya na bilang parang isang prinsesa. And ito ngayon sa present, niloloko ka niya. Sa tingin mo, pwede pa rin ba nating maggawang excuse na maganda yung mga alaala kasi Kuya Kiko kaya ayaw ko siyang pakawalan? No. Kailangan mong bigyan ng tuon kung ano yung nangyayari sa inyong dalawa dito ngayon sa present, utol. Yan po ang pagbabasihan mo ngayon. Hayaan mo na yung past, talikuran mo na yung past. Tandaan ninyo ha, walang magbabago sa future ninyo kapag hindi ninyo sinisimulan yung pagbabago ngayon sa present pa lang. Okay? So yun, and then ito, yung pang-apat natin is yung mga future plans. Ito na nga yung binanggit ko kanina, yung mga pangako. No? Nagpaplano kung minsan yung mga partner ninyo na mga lalaki na ganito ganyan, lalong-lalo na kapag may gagawin din siyang plano na magloloko. No? Papangunahan ka. Kumbaga, babe, huwag kang mag-alala, no? Pag uwi ko, halimbawa man, lalayo siya, pupunta siya ng ibang bansa. So, pero sa likod ng kanyang isipan is kung sakali man na makahanap siya ng babae na pwede niyang tikman-tikman, no? Is magbibitiw siya ng salita or mag-iiwan siya ng salita na, babe, huwag kang mag-alala pag uwi ko, no? Ganito yung plano natin. Yes, magpatayo tayo ng bahay or pupunta tayo sa ganitong lugar. No? So ngayon, kapag nakapagloko yung partner mo, is isa na naman ito sa magpapahirap sa'yo na kakalasan siya. Kakapit ka na naman at saka papatawarin mo siya. Dahil kasi Kuya Kiko, sayang yung mga sinasabi niya sa aking future plans namin So siguro panghahawakan ko muna, pagbigyan ko muna siya. Diba? So yun po, isa po yan sa magpapahirap talaga sa inyo. Okay, and then ito pa, yung panglima natin is yung magaling magmanipula. Like I said, kaming mga kalalakihan is magaling talaga sa pagmamanipula. Lalong-lalo na kapag nakatagpo ka ng isang lalaki na magaling magmanipula. Alam nyo ba kung minsan, ito kasi yung nagiging dahilan na kung bakit may mga kababaihan na nahihirapang kumalas sa mga partner nila. Dahil hindi nila alam na yung mga partner pala nila is magaling magmanipula. Yes, isa po ito sa kailangan nating pagbabasihan. Uy, teka lang. Oo nga Kuya Kiko, no? Ang hirap kumalas kasi ang galing niyang magsalita. No, ang grabe siya magsalita talaga. Nakaka-amaze na parang nahe-hypnotize ako. No, hindi ko alam kung bakit. Yes, isa din po sa or pasok din po yung mga tinatawag nating narcissist kasi isa po yan sa mga magagaling talaga magsalita. No, narcissist is a great manipulator talaga. So ngayon kung makatagpo ka rin ng partner na narcissist, asahan mo utol, mahihirapan ka talagang kumalas dyan. Kasi nga, magaling sa pananalita. Okay, so yun ha. And then ito, yung pang-anim natin is dahil matagal na kayo. Bilang isang lalaki, alam nyo ba, napagdaanan ko rin ito, na parang ayaw kumalas yung babae sa akin dahil, yun na nga ang sabi niya, hindi mo malang ba inisip yung mga nakaraan natin? Ang tagal na natin. See? And sa mga nakakausap namin, is isa din po ito sa mga naririnig namin na Kuya Kiko, parang ayaw ko siyang kalasan Sayang din kasi yung pinagsamahan namin. Ang tagal na namin. 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years. Yeah, may mga ganun. Again and again, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga nakaraan, yung memories, yung mga nakalipas, is past na po yun. Tapos na yun. Kailangan pa rin nating bigyan ng tuon sa kung ano yung nangyayari sa ngayon, sa present. No, kasi hindi naman pwedeng panghahawakan natin lagi yung past. Kahit 10 years na kayo, kahit 20 years na kayo, kung sa ngayon naman sa present ay niloloko ka utol. Hindi pwede yun. So kalimutan natin yung nakaraan. Kailangan nating i-accept, ganun talaga. 20 years, okay, pero ngayon ito So niloko niya ako.
Yeah, which is choice yun ng mga partner mo. Pinili niya yun, ginusto niya yun. So hindi pwedeng pilitin natin na hindi mo malang ba inisip, ganito, ganyan. No. Kailangan mo pa rin utol na magiging matalino. Kailangan mo pa rin isipin ng mabuti. Kung kaya-aya bang panghahawakan mo na lang yung past para manatili sa partner mo na ito na niloloko ka naman ngayon neto sa present. Yeah. Okay? Pag-isipan mo ng maigi. And then ito pa, may huli pa tayo. No, may isa pa tayo. Walang iba kundi yung financial, no? Or yung suporta. Kuya Kiko, ang hirap kumalas kasi nga ako kapag mawala siya. Like I said na rin before, paulit-ulit ko pong sinasabi na kapag nagmahal kayo is wag nyo namang hayaan na mawalan kayo ng source of income, ng sarili ninyong source of income. Kasi kapag nagiging dependent kayo, nagdadepende na lang kayo palagi sa partner ninyo, ay talagang kahit lulukuhin ka niyan ay hindi ka makakawala sa kanya. And mas lalo talagang lalaki din yung ulo ng partner mo kasi alam niya na kahit lokohin ka niya ay hindi mo pa rin siya kayang bitawan kasi nga ka kapag mawala siya. So yun po yun. Uulitin ko. Dahil sa pera, dahil sa financial na pagsusuporta ng mga partner ninyo, isa din po yan sa dahilan na kung bakit nahihirapan kayong kumalas sa mga partner ninyo. So again, sa pamagat natin, para mas mapadali yung pagkalas mo sa mga partner ninyo, lahat ng mga alaala, lahat ng mga pangako, kagaya na rin ng mga ipinagbabanggit ko dito, is ibitawan nyo rin utol. Kasama din po yan sa pag-let go ninyo para hindi na rin kayo mahirapan. Kasi alam nyo ba, sa pamamagitan lamang ng pananalita, ginagamit lang naman ito ng mga partner ninyo para utuin kayo, para bilugin kayo, no? Para paikot-ikutin kayo, para kahit ano man yung gagawin ng mga partner ninyo, nahihirapan pa rin kayong kumalas. So ibig sabihin, puro kasinungalingan lamang, puro pagmamanipula lamang, puro pang-uuto lamang. Okay? Ngayong alam mo na utol, please lang, mahalin mo rin ang iyong sarili, bigyan mo rin ng respeto ang iyong sarili, and pahalagahan mo rin ang iyong sarili. Okay? Copy? So klaro ba tayo? So yun lang po, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!